Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig o bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pagasa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Meron muli tayong update regarding sa ating monitor na si Super Typhoon Leon with international name na Kongray as of 5 in the morning ating araw ng Thursday, huling araw po ng Oktubre. Patuloy na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Leon at huling namataan 100 kilometers na lamang po sa silangan, hilagang silangan ng bayan po ng Itbayat. Taglay na ang hangin na 195 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Leon ay nasa 1,200 kilometers across. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at itong bahagi po ng Aurora magkakaroon pa rin ng malalakas na hangin. Kapag kita po sa ating latest satellite animation, yung mga malalakas na mga paulan sa ilang bahagi pa po ng Central Luzon at dito rin po sa bahagi po ng Mimaropa. Habang base naman sa ating latest satellite animation, ay wala po tayong namamataan na panibagong weather disturbance na papasok ng ating bansa sa mga unang araw po ng Nobyembre. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin palapit dito sa may parte pong Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Leon at kikilos pa rin pahilagang kanluran hanggang sa posible maglandfall na po dito po sa may area ng southeastern Taiwan. From there, simula po mamayang hapon hanggang gabi ay magsisimula ng humina ang nasabing bagyo at lalabas sa may western portion ng Taiwan pagsapit ng mamayang gabi at posible naman later this evening hanggang bukas ng madaling araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility patungo dito sa may eastern portion of China. Inulit natin, malawak po ang nasabing bagyo, so ibig sabihin kahit ito'y lumalayo na sa ating kalupahan mamaya pong tanghali ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin lalo na itong extreme northern Luzon at itong mainland northern Luzon makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin hanggang mamayang hapon. Bukod sa banta po ng hangin at ulan, meron din tayong banta ng matataas na alon sa susunod na 24 oras. In fact, hanggang 14 meters po ang posible doon po sa mga baybayin sa Batanes at higit 3.5 metro naman po ang posible sa mga baybayin ng Ilocos Norte at malaking baybayin ng Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Meron naman tayong hanggang 5 metrong taas ng alon or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng alon sa Ilocos Sur, Isabela, and Aurora dahil pa rin sa lawak nitong si Bagyong Leon. At posible naman po pagsapit ng mga unang araw ng Nobyembre, mababawasan na yung pagtaas ng ating mga alon dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa. Bukod sa matataas na alon, posible pa rin po ang storm surge or daluyong ng bagyo, yung patuloy na pagragasa po ng tubig papasok sa ating mga coastal areas dahil sa malakas na hangin, more than 3 meters na taas ng mga pag-alon sa Batanes at sa mga baybayin po ng Calayan, Cagayan. So make sure po na makipag-coordinate sa iyong mga local chief executives for possible evacuation. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako muli si Benison Estareha. Mag-ingat po tayo. At napanood po natin ang update mula kay Pagasa Weather Specialist Benison Estareha. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.